Hallelujah! Praise God. Ang salita po ng Panginoon in Salmo chapter 91, buong chapter from verse 1 hanggang verse 16. At habang binabasa ko po, ay may I request na damdamin niyo po ang ang ilaw. Damdamin niyo po ang kahulugan ng salita ng Panginoon. Yan. ASND, praise God. Yan. In verse 1, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Verse 2, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Verse 3, tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. 4, iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. 5 and 6, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at sa mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. 7, kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. 8, makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. 11, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. 13, tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. 15, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Last verse, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Bado, palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Ariin niyo po yan dahil yan ang pangako ng Diyos sa atin pong lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. Sige po, manalangin tayong lahat. Father God in heaven, we lay down our old flames to carry your new fire today. We lay down our old selves, old character, our old faith. Tinataas namin ito sa iyo sa oras na ito. Nais namin na suriin mo ito, Lord God. Nais po namin siyasatin mo kami mula sa kaibuturan ng aming puso hanggang sa aming mga nakasanayang gawi, nakasanayang pag-iisip, pananalita at mga kilos. Lord, we respect you and nais naming magbigay ng galang, ng i-acknowledge ang iyong kapangyarihan sa aming buhay at sa lugar na ito, sa kabanalan mo, sa kadakilaan mo. Kaya naman, humihingi kami ng tawad at paglilinis sa iyong banal na dugo, Panginoong Yesus, sa lahat ng bagay na naging karumihan sa iyong paningin. Mula sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, mga kilos, sadyaman o hindi, nagdulot ito ng sugat sa damdamin mo, dumungis ito sa iyong kabanalan, at hindi ka natuwa at patawarin niyo po kami, Lord Jesus. Inaamin namin, Lord God, na kami nagkasala, saktan ka namin, at nais po namin with a humble heart, with the guidance of the Holy Spirit, dinisin mo po kami sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Sanctify us and clothe us with your righteousness. Kumutan mo po kami ng iyong katuwiran. Gamitin mong patuloy at gawin mong patuloy na isang mabangon samyo, ang aming pagpupuri, aming pagpalakpak, ang aming mga gestures, ang aming mga ginagawa sa oras na ito. Magdulot ito nawa ng kaluguran sa iyong paningin. Patuloy mo dagdagan ang aming pananampalataya, Lord Jesus Christ. Itago niyo po ako sa inyong likuran, maging mga makikinig, sa online man o dito man mismo sa aming simbahan. Wala kaming ibang mapakinggan, makita, kundi ang pagkilos ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, ng iyong kapatawaran, ng iyong pagbabago na ginagawa sa aming buhay, ng pagpapala mo na sagana, siksik at liglig sa aming buhay. Salamat po aming Diyos Ama. Lord, tago mo kami sa lilim ng iyong pakpak sa oras po na ito. Sa ilyon mong patuloy ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita.
To you all the glory alone, ikaw ang bida. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Makaupo po kayong lahat. Salamat po. Last week po, on the first Sunday ng March, ang pinag-usapan po natin sa Sunday morning ay patungkol sa incubation. So, law of faith. Kung maalala nyo po yan, mayroon pong, actually yung mga topic po, every Sunday ay may connection sa bawat isa. Kaya kung na-miss out po natin yung isang Sunday this month, ay we highly suggest na panoorin nyo po yung mga replay sa ating Facebook page o kaya sa YouTube account natin. So para hindi po kayo magulat na, kasi parang ano yan connect eh. So mainam na updated tayong lahat. Kahit na kayo ay nasa online o nasa physical church man, mainam po na updated. Diba? Parang ano yan cellphone yan eh. Pag hindi updated ang telepono natin, hindi mamamaximize lahat ng apps na nandun. Recently, may mga pinapanood ako na cellphone vlogger. At isa sa kanilang pinag-uusapan ay kung worth it pa ba ang iPhone XR sa taon ng 2025. iPhone XR, iPhone 10. So, kasi ngayon may iPhone 16 na. So, sabi ng isang vlogger, pwede pa naman, pero outdated na siya sobra. At in that case, baka may mga apps ka na hindi magamit. Hindi mo masulit. Yung camera, goods pa. Yung ibang apps, katulad ng social media, goods pa, magagamit pa siya. Pero pagdating sa yung mga gusto mo sanang ma-maximize, baka mabitin ka. So sabing ganun. Ganun din ang iPhone 11, itong gamit kong telepono. So mga outdated na yan kasi may 16 at may lalabas ng 17. So ganun siya. At same thing with our faith in Christ. Same thing with our relationship with Jesus. Kapag hindi siya updated or na-update, hindi natin na ma-maximize yung full capacity or full potential ng ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. So, first Sunday po, pinag-usapan po natin ay patungkol sa incubation. And then, tinuro po ni, second Sunday, tinuro po ni Sister Irish yung patungkol sa pagsasalita, yung power ng pagsasalita. And then, last Sunday, tinuro ni Pastor Louie po yung about sa Logos and sa Rema. Naalala nyo pa po ba? Naalala nyo pa po? Praise the Lord. Fresh na fresh yun. Last Sunday lang yun. At ngayon po, last Sunday of the month, ang gusto ko pong i-share po sa inyo ay patungkol pa rin doon sa ating pinag-aaralang libro ng isang lingkod ng Panginoon. At ito naman po ay patungkol sa pag-iisip. So imagine from incubation or law of faith, napunta sa pananalita, kilos, yung kapangyarihan ng pagsasalita, and then napunta sa Rema, sa Logos and sa Rema, and then ngayon naman sa ating pag-iisip. Parang ganito po yan mga kapatid. During incubation period, syempre, baby pa, on process pa para mahinog, para mas maging healthy, and then kapag unti-unti nagiging healthy ka na, the Lord is teaching us kung ano yung mga dapat nating salitain sa buhay natin bilang mananampalataya o Kristiyano. And then, kung ano ang dapat mong sabihin, kailangan yung mga Rema word. Hindi lang basta kung ano ang maisip mong sabihin na maganda. Kasi hindi lahat ng maganda ay tama. Di po ba? So, may mga magagandang bagay tayong pwedeng sabihin. Halimbawa, Lord, gusto kong yumaman. O kaya, Lord, yayaman ako. Di ba? Parang siguro ilang mas mataas ang porsyento rito sa ating simbahan na nagpe-pray and nagde-desire na yumaman financially. And praise the Lord, it's a good thing. Pero ulitin ko po, na hindi lahat ng maganda ay maganda sa paningin natin ay tama sa paningin ng Panginoon. Siya lang ang nakakaalam ng mabuti. So, in that sense, hindi lang sapat na nagsasalita ka ng mabuti o maganda sa iyong sarili, kailangan meron kang rema o yung revelation from the Lord kung ano ang dapat mong sabihin. Ayun yung magiging instruction na mula sa Panginoon, mula sa salita ng Lord, kung ano ang dapat mong i-declare sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga malalapit sa'yo. So, hindi ka lang basta sabi ng sounds good. Parang ganyan po yan. And then, since sinasabi mo na yung Rema word from the Lord,
kailangan maging consistent ka. At dito po papasok yung topic natin for this day, which is yan, School of Andrew. Pinangalanan po siyang A Renewed Thought of Life. So magandang topic ito dahil very practical din siya in essence. Magagamit natin ito in our daily living as well. Mula nung unang linggo ng Marso hanggang ngayon, puro practical na teaching and spiritual teaching. Lahat tayo ay sobrang relate. So once dinedeclare mo ang Rhema word from the Lord, hindi ka lang nagde-declare ng Rhema word, kailangan yung isip mo ay nakukumbinse doon sa sinasabi mo. So, kailangan meron kang paniniwala doon sa sinasabi mo. Diba iba ang sinasabi ng bibig, iba rin minsan ang sinasabi ng ating isip. Minsan, umuoo tayo sa commitment pero wala yung puso at yung isip natin talaga doon. Parang, sige po. Diba? So, yun ang problema at isang conflict sa ating mga mananampalataya. Kaya naman, itong ating pag-uusapan, A Renewed Thought of Life, sabi nga po ni Pastor Cho, Yonggi Cho, when you receive Jesus Christ as your personal Savior, Lord and Savior, your spirit is instantly reborn. Sa Tagalog, na agad-agad or agara na nababago or naipapanganak muli ang iyong espiritu kapag tinanggap mo si Jesus. Walang prosesong mahaba yun. Nagkakaintindihan po? Pag pinanalangin mong mula sa puso, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, si Lord instantly, sabi ni Pastor Cho, ay nire-reborn niya, nire-refreshen niya ulit yung ginagawa niyang bago yung iyong espiritu. Right away, God's life is poured into you. And instantly, your spiritual being receives eternal life. From the moment on, tinanggap mo si Jesus, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. But your mind, your thoughts, must be renewed according to your born-again spirit. So, hindi porke may bagong buhay na tayo at eternal life or buhay na walang hanggan, ay okay na sa atin lahat. Ang ating puso, ang ating ugali, ang ating mga nakasanayang gawi ay nandoon pa din. So kung ang mentality natin dati poverty mentality, hindi siya agad-agad. Parang ganito yan Binless tayo ng Lord, may ginamit siyang tao na bigyan tayong lahat ng condo unit. Yan, sa Camellia Homes. Yes, Senator Villar. Tama ba? Kay Villar ba yun? So binigyan tayo. Kung ang isang tao na galing, let's say for example, sa squatter area, binigyan siya ng condo unit sa Camellia Homes o sa Avida, hindi siya agad-agad ugaling pang-condo. So yung nature niya, yung nakasanayan niyang gawi from the past or from the previous situation niya, nandoon pa rin. Andun pa rin yung ugaling mahirap, sorry for the word, pero yun ang katotohanan. And no offense, man, that's the reality naman. So nandun pa rin yung kanyang mentality na hindi maganda. Makalat, let's say for example, okay na to, mga ganong bagay. So nandun pa yun. And it's a long process, sabi nga, but your mind, your thoughts must be renewed according to your born-again spirit. So nababago o kailangang mabago yung taong galing sa squatter, mabago siya into a new perspective or into a new person sa pamamagitan ng gabay kung saan siya napunta. So kung napunta siya, let's say for example, sa lugar na, condo unit. So kailangan umarte siya kung ano yung arte or aksyon, kilos, gawi ng mga talagang nakatira sa condo. Di ba? So ganun ang nangyayari o mangyayari. So tayo, since meron tayong eternal life, to God be the glory, hindi natatapos doon. Yung ating kaisipan, yung ating puso, old ways. Kaya maganda yung inawit kanina din, no? Relate din sa ating, or applicable sa ating mensahe. Yung ating old ways, nandoon pa. Yung ating old nature ay nandoon pa. Pangunahin dyan yung ating pag-iisip. At kailangan yun mabago. So kung ako po ay mamamatay tao, example lang naman po. So kung ako po ay mamamatay tao, tinanggap ko si Jesus, hindi siya agad-agad na ako ay bago na or wala na akong mentality na mapanakit, mapanghusga, mamamatay. So, andun pa rin siya, yung mentality na yun.
Kaya kailangan mabago ako yung aking kaisipan into a new born-again spirit. That task of renewal is one that requires a lifelong process. Taking time, energy, and struggle. So, araw-araw po siyang binabago. Kaya di ba may awit tayo, binabago mo ako araw-araw. Ganun siya. Kaya may mga, naiintindihan po natin na may mga kapitbahay, pamilya, family members tayo minsan, na sinasabi, pa-Christian ka pa, ganyan naman ugali mo. O ganyan pa rin ugali mo. O kaya ganyan pa rin pag-iisip mo. Ayan. Dahil nga, hindi pa totally nare-renew yung ating nakagisnang bagay, pag-iisip at pagkilos. Or minsan kahit pananalita. Diba? Kung palamura ang isang tao, hindi siya automatically nawawala yung pagmumura niya within that night or that moment na tinanggap niya si Jesus. So, yan po. It's a lifelong process. It takes time. At dahil it takes time, tayo pong mga tao, napakaikli na ng pasensya. Napakaikli na ng waiting patience natin. Di ba nga kapag sa data lang, internet, sa wifi, di ba? Kapag hindi siya naglo-loading agad, naiinip tayo, di ba? Nade-distract tayo sa paghihintay. Sa mga kabataan, sa mga mamshi, siguro kapag nagluluto sila at matagal maluto, may kainipan, at marami pang iba. Diba? So, ibig sabihin, umiikli yung pasensya natin and doon pumapasok ang fruit of the Spirit. Kung walang fruit of the Spirit ang isang tao, isa na dyan ang patience, di ba? Self-control. Kung wala siya ng fruit of the Spirit, malaking problema yon. Dahil it's either pangunahan niya si Lord or iwan niya si Lord. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid? So, yun po ang salita ng Panginoon. Maraming tao ang nakaka-experience ng spiritual rebirth. Pero ang nangyayari, nawawala rin sila dahil hindi nare-renew totally yung kanilang pag-iisip. Ulitin ko po, kaya tayo maraming bangko na available ngayon kasi hindi man sila lahat, pero may mga ilan sa kanila na na-reborn spiritually, tumanggap ng kaligtasan, pero ang problema, hindi na bago yung isip. Nakakaintindihan po? So, yun ang isang malaking pagsubok or challenge sa ating individually and as a church. So, hindi nila pinangahawakan yung kaisipan ng Kingdom of God, ng Kingdom of Heaven, or yung kaisipan ng Panginoon. Kasi pag binago tayo or pinanganak tayong muli, binabalik tayo sa dati nating wangis, yung original na pagkakalikha sa atin. At yun yung wangis ni Lord. Kaya nga, Christ-like na tayo di ba? Or nagiging Christ-like tayo. So, binabalik tayo ng ating Panginoon sa ganong klase ng mukha, gawi, ugali, pag-iisip, puso. So, itong mga taong ito, yun ang nakakalungkot sa kanila. They do not align their personal lives according sa kaisipan na mayroon ang Diyos. So, yun ang rason, kaya nga si Lord ay gustong manahan sa atin. Manahan po, hindi magbisita, kundi manahan. Kapag nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, mayroong transformation. Mayroong pagbabagong nangyayari, and it is day by day. So, praise the Lord. Yung thoughts ng Diyos ay nagmumula po sa Kanyang salita, wala nang iba. Pa-next ako ate, meron po. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating tanong, gusto ko pong sabihin sa inyo na yung thoughts ng Lord, paano natin malalaman? Of course, through His Word. Through His Word and through His Holy Spirit na siyang iniwan ng ating Panginoong Yesus sa atin. So, yung thoughts ng Lord ay hinihipo yung ating thoughts at doon natin nami-meet si Lord. Kaya kapag hindi nare-renew yung ating way of thinking, yung thinking life natin, ay hindi natin nami-meet yung conversion na ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi nagmamanifest si Lord sa buhay natin. So, yun ang nagiging problema. Ngayon, may tanong ako dito habang binabasa ko to at inaaral. Bakit natin kailangan magkaroon ng bagong pag-iisip? Parang nabanggit ko na rin siya kanina pero napahapyawan ko yung sagot. Pangalawang tanong, hindi ba maaaring manatili na lang sa dating anyo ang ating kaisipan? Diba? So bakit kailangan? Kasi sabi nga natin, may mga magaganda namang tayong thoughts na napoproduce. Diba? Like, gusto nating magsumikap sa buhay, yumaman, makaasenso. Gusto nating maiahon sa kahirapan ang ating pamilya.
ang bansang Pilipinas, 'di ba? Kaya naman sa darating na halalan, biro lang po. Ito na naman tayo. So, kaya sa pagdaan ng panahon, hindi rin naman masyadong nangyayari. Pero bakit natin kailangan na magkaroon ng bagong pag-iisip? At kung ano yung nasa atin, hindi pa pwedeng yun na lang, 'di ba? Maraming tao po ay nandun pa rin sa kanilang old way of thinking. At yun ang naglilimita sa Diyos o nililimitahan natin ang ating sarili para maging kamukha ng ating Panginoon. So, sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang lumakad sa presensya ng Diyos? Ayan. Gusto mo bang gamitin ng Lord? Ayan. So, si Lord, hindi siya makakalapit sa iyo o makakapag-isa sa iyo kung ikaw mismo ay nagiging barrier para mangyari yon. So, hindi siya magdadwell sa polluted na area ng ating buhay, which is ang ating isip. Halimbawa na lang po, may mga kailan lang binalita, mga isda sa dagat na nag-alisan, di ba? Nagpunta sa Pampang. Maraming namatay na isda, di ba? Malalaki at maliliit na isda, nagpuntahan sila. At isa sa common reason ay mayroong phenomena na nangyayari. It's either may pollution doon sa area na kanilang tirahan, ng kanilang habitat, o kaya naman, may nangyaring pag-shake sa ilalim. Diba? Ganun naman ang mga common reasons. So, in the same way, ang presence ng Lord, holy. Diba? Ang Lord, holy siya, Himself, powerful siya, Himself, all-lovable siya, all-knowing siya, forgivable siyang Diyos. Diba? Hindi siya makaka-penetrate sa atin, makakapag-dwell sa atin kung polluted yung ating area, yung ating isip. So, aalis yung may buhay na yon, parang isda, parang ibon. Di ba? Kapag sa Korea, kahapon na tayo, South Korea nagkaroon ng wildfire, di ba? Nagkaroon ng malaki ang sunog na naman sa South Korea. Nagpapapray nga Sister Annalyn kagabi. Brother Rans, pag-pray nga natin yung aking ano ba yun? Kapatid po ba yun? Pamangkin. Nasa Korea. Sabi ko, saan sa Korea? Sa South, sa North. Sa North naman pala, tita, pambira. Hindi, nasa South Korea daw. At doon nagtatrabaho. Dahil na meron ngang wildfire na nangyayari. So, yung mga ibon, yung mga hayop, nag-aalisan sila kapag mayroong pollution, mayroong sakuna. At ganun din ang banal na salita ng Diyos, ganun din ang banal na presensya ng Panginoon. Hindi siya mananahan sa lugar na bulok, sa lugar na pangit, marumi, mabaho. Amen po. Sabihin nyo nga po, sabay-sabay tayo, hindi mananahan si Lord sa lugar na hindi maganda. Yan. Kaya, salamat sa Lord dahil hindi lang tayo binabago ng Panginoon spiritually but physically. Amen? Yan. At ganun din ang ating simbahan. So, hindi lang tayo tinatransform at nire-rebuild ng Lord, nire-reconstruct ng Panginoon through spiritual, but even through physical. Kaya naman, this April, ay magkakaroon tayo ng groundbreaking. Palakpakan natin si Lord, siyempre. Diba? Tagal nating hinintay ito at pinanalangin. So, salamat sa Lord. May next po ba dyan? Yan. So, ito ang kasagutan. You must renew your thinking in order that faith can rise up through your thinking life. Faith does not just well up from your inner spirit. Faith comes in cooperation with your thoughts, and faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, klaro naman po siguro yung ating binasa. Diba? Mula doon sa sagot natin pong hinihintay doon sa tanong natin. Kailangan nating mabago nang sa ganun ay umusbong at lumago yung ating pananampalataya. Imagine, ang ating thoughts din pala ang nagiging hinder or hindrance para hindi tayo lumago sa faith, no? Hindi tayo lumago sa relationship sa Panginoon. Yung ating utak, yung ating pag-iisip. So, it is not just well up from your inner spirit, kundi ito po ay may participation ng ating pag-iisip at salita ng Diyos na ating napapakinggan palagi at binabasa. So, yun po ang kagandahan. Kaya, we suggest na lagi po tayo makipag-fellowship, di ba? Magbasa ng Bible. Nang sa ganun ay yung ating kaisipan ay na-update po siya. Di ba? Hindi po siya nananatili sa kung sino siya kahapon o kung ano siya kahapon.
So paano ito? First, you must hear, and through hearing the Word of God, it comes to your thoughts. Through your thinking life, the thoughts of God go into your spirit and produce faith. Therefore, if you do not renew your thinking, you cannot fully understand the Word of God. Kaya, naiintindihan po namin kayo kapag nagtatanong po tayo sa Lord, Lord, sabi mo ganito, pero bakit parang iba yung nangyayari? Iba yung pangako sa sitwasyon, no, nangyayari ngayon. Di ba? May pagkakataon sa buhay natin na gano'n. Kaya naman, kapag nakakaisip tayo ng gano'n, ang suggestion dito ni Pastor Yonggi ay kailangan mabago yung ating isip. Kapag nabago ang isip mo, naging kamukha yan ng isip at puso ng Diyos, mas madali mong mauunawaan ang plano ng Panginoon. So, faith comes by hearing. At ano ang iyong napapakinggan? Diba? Kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, sa loob ng 7 araw, ano ang iyong madalas na naririnig or pinipiling pakinggan? Diba? Ito ba ay patungkol sa pagsa-self-pity? Diba? Ito ba ay patungkol sa shame, sa guilt, sa condemnation? Diba? Last Sunday, naalala ko po, habang nakikinig ako sa live, nabanggit ni Pastor na marami tayong pwedeng mapakinggan sa bawat araw. Hindi lang salita ng Panginoon, kundi even yung lies and deception ni Satan, which is totoo. Diba? Ngayong oras na ito, habang nakikinig kayo, nakatingin kayo sa akin, ano ang iniisip ninyo? Diba? So, listening to something, to someone, is also a choice. Kaya kapag pinili mong pakinggan si Lord, hindi ibig sabihin na wala ng distraction. Pero despite of your distractions in life or in your surroundings, ay nakaka-focus ka sa salita ng Panginoon. May nakausap ako one time, saan ka nagpe-pray? Kasi wala kayong kwarto eh. Sabi ko sa kanya. And then sabi niya, naglalakad-lakad ako, Brother Renz. Yun yung aking way of meditation. Nagja-jogging ako minsan, o kaya pupunta ako sa Luneta, pupunta ako sa ganitong lugar, na alam kong makakapag-solo ako with the Lord. So, hindi excuse, di ba, ang lugar or ang bahay. Kung wala kang kwarto, wala kang personal na, ako nga dati CR eh. Di ba? Kasi wala rin akong kwarto eh. So, pag may moment na maliligo, doon ka na mag-worship, doon ka na magpe-pray. Diba? So, ganun din. Kayo po, ano po ang inyong madalas na pinapakinggan? 24/7. Ano ang madalas? Ilang porsyento ang salita ng Diyos? Ilang porsyento ang Word of God or ang fellowship with your brothers and sisters in Christ? So, what do you hear? You hear the thoughts of God, and you should hear the words of God. Your thinking life is important at kailangan nating mabago ang ating isip. So, 3 steps lang naman ito kung paano marirenew ang ating kaisipan. Handa ka na ba? Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka na. Fasten your seatbelt, mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda ito. Number 1 po, in order for us to renew our mind, of course, sa guidance ito ng Panginoon. Pero again, tulad ng binasa natin kanina, mayroon itong cooperation sa atin po. So, number 1, a change thinking attitude. So in Matthew chapter 14 verses 22 hanggang 33, I believe you're all familiar sa story ni Pedro nung naglakad siya sa ibabaw ng tubig dahil nakita niya si Jesus. Ito yung moment po na pwede niyo pong basahin sa bahay, andyan po ang ating verse. Pero ibuod ko na lamang po para medyo mabilis po tayo. Ito po yung moment na pinauna ni Jesus sa kabilang ibayo ang mga disciples at siya ay umakyat sa bundok at nagpray. And then, nung natapos siya, madaling araw na yon, sumunod na siya sa mga disciple. Nakita niyo yung mga disciple, sinasalpok ng malaking alon, malakas na hangin yung kanilang bangka na ginagamit. So, hindi sila makausad at parang may moment na lulubog sila dahil sa lakas ng salpok ng alon. Hanggang sa sumunod sa kanila si Jesus nang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang dami kong nababasang inspirational quotes mula doon sa istorya na yun. No? Sabi, kung nalulunod ka sa problema ng buhay, huwag ka mag-alala dahil ang lifesaver mo ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Grabe, no? So, ulitin ko kung nalulunod ka na, sinasalpo ka na ng matinding alon ng problema ng buhay,
huwag kang mag-alala at matakot dahil ang lifeguard mo ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, mas madaling magligtas, mas mabilis, mas magaling. Diba? So, ganun si Lord. So, habang papalapit si Jesus sa kanila, na nagliliwanag yung glory, nakita ni Pedro ng mga disciples na takot sila sumigaw ng multo sa sobrang taranta at pagkatakot. Ngayon, nung narinig sila ni Jesus, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Si Jesus, si Kristo. Sabi nga nun, ako ito. Sa ibang version, ako ito, yun lang ang sabi. Sa iba naman, sinabi yung clear na ako si Jesus o ako si Kristo. So, ako ito. So, si Pedro, dahil siya ang leader, at si Pedro, he always spoke or speaks before he taught. Nauuna yung kanyang pagsasalita bago yung kanyang isip. Ganun kabugso ang damdamin ni Pedro. Malala nyo, siya rin ang tumaga ng tenga ng isa sa mga kawal. Ano ang pangalan ng kawal? May 50 kayo. Sayang, pangkape rin sana, no? may instant exam. So, may surprise quiz. So, tinaga niya, siya rin yung nangako kay Jesus na, Lord, hindi ka nalang makukuha sa akin over my dead body. Sabi ni Pedro, di ba? Dadaan muna sila sa bangkay ko. Lord, hindi kita iiwan. Di ba? So, ganun kapusok at ka-emotional driven si Pedro or si Peter. Kaya naman, siya yung sumagot doon sa sagot ni Jesus. Nung sumagot si Jesus na ako ito, huwag kayong matakot. Siya yung sumagot. Sabi niya, Panginoon, o Guro, kung kayo talaga yan, papuntahin mo ako dyan, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. So, sabi ni Jesus, halika. And then, tumalon siya mula sa bangka habang sinasalpok yung bangka nila at malakas ang alon. So, naglakad si Pedro papalapit kay Jesus sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. And that is miracle po. Amen? So, emotional man si Peter, pero ganun man, meron siyang regalo or gift of boldness. Yun ang lack or kulang sa ating mga Kristiyano in our generation. Yung a gift of boldness. Courage. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Kasi very bold, very courageous si Peter. So Christ then told Peter to come, and when Peter heard this command, he immediately accepted the command of Jesus in his mind, and his thinking was renewed. Nung narinig ni Peter na, uy, sabi ni Jesus, halika. Kilala niya si Jesus eh. Alam niya at na-witness niya ng eye to eye yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Pagpapakain sa 5,000 kalalakihan, pagpapagaling sa mga may sakit, bumuhay ng patay, at marami pa, pagbabahagi ng salita or kingdom ng Panginoon, kingdom ng langit, ng heaven. So, he knew Jesus. Kilala niya. Kaya naman, nung narinig niya na come, o kaya naman sinabi sa Tagalog, halika, hindi siya nag-alinlangan at bumaba siya ng bangka at lumapit sa Panginoong Yesus. From that moment, yung moment na yon, mga kapatid, mayroong pagbabago ng kaisipan kay Pedro. Kasi imagine that, di ba? Alam mo sa sarili mong tao ka at walang taong may kakayanang lumakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Nasubukan niyo na ba? Hindi pa naman siguro. Di ba? Baka nagkakamali lang ako. May nakasubok na ba? Wala naman. So, walang taong may kakayanan na hindi ka lizard. Ano yun, yung lizard na kinukumpara kay Jesus? Hindi ka rin isda, di ba? Para makapaglaro ka sa ibabaw ng tubig, magpatalon-talon ka at hindi ka malunod. So, hindi ka isda, hindi ka hayop, or hindi tayo ganun. Si Pedro, hindi siya ganun. Pero kilala niya yung nagsalita. Kaya yung isip niya, dahil kilala niya yung nagsalita, sumunod siya. Yan sinabi ni Jesus, halika, pumunta ka rito. So, bumaba siya at sumunod siya sa Panginoon. However, ang miracle po, sumusunod siya sa kaisipang nabago. Ulitin ko po, ang himala, sumusunod siya sa kaisipang nabago. Kaya kung hindi pa nababago ang isip natin, mahirapan tayong makita at ma-experience ang himala ng Panginoon. So si Pedro, dahil na-renew yung isip niya, sinundan ngayon siya ng himala. You must renew your mind first before you experience the miracle. And as Peter renewed his mind, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. At ang description ng Bible, malapit siya kay Jesus. Kasi nung lumubog siya, inabot siya agad ni Jesus.
So hindi metro, hindi kanto ang layo ng distansya niya kay Jesus, kundi malapit na malapit talaga, literal. Kaya lang, ang naging problema, sinasabi natin, nakita ni Pedro, at sinasabi ng Bible, nakita ni Pedro yung talsik ng tubig sa dagat, yung lakas ng hangin, yung waves. Bumalik si Pedro sa old way of thinking niya. Bumalik si Peter sa kanyang dating pag-iisip. Teka lang, anong ginagawa ko? Tao lang ako eh. Teka lang, ba't nandito ako sa ibabaw ng tubig? So, hindi lang natakot si Peter sa talsik ng alon, sa lakas ng hangin, at sa yumuyug-yug na tinatapakan niya, kundi bumalik siya doon sa pagiging sobrang practical niya. In a sense na, tao ako eh, at bilang tao, hindi dapat ako nasa ibabaw ng tubig. Nagigets mo natin? In application to our faith, may pagkakataon po, teka lang, bakit ako maawit sa Lord? Bakit ako nagpe-pray? Bakit ako nagtataas ng kamay? Ang dami ko ang problema sa bahay. Ang dami ko pang bayarin. Ang dami pang babayaran ng mga anak ko sa school. Pangailangan namin sa pamilya, relasyon ng naming mag-asawa, ng mga anak ko. Relasyon namin sa church, ministry. Ang dami pa. Tapos, nagtataas ako ng kamay dito, umiiyak ako. Ano nangyari? Bumabalik ang tao sa kanyang old way of thinking, kaya lumulubog siya. Kaya lumulubog tayo. Si Peter, ganun po ang nangyari. He was actually walking on water, pero nung na-realize niya na, this is impossible, this is miracle, this is supernatural. Hindi ito normal, na naglalakad ako sa ibabaw ng tubig. Kasi tao ako, meron akong gravity at walang taong kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. At dahil doon, nang pagbalik niya sa dati niyang pag-iisip, bumulusok siya pababa. At nagsisisigaw sa Panginoon na, Lord, help me. Lord, save me. At ganun din po tayo mga kapatid ko sa faith. God relates to each of us only through our thought life. So nung tinanggap ni Peter yung rema from Jesus, from Christ, na-renew yung kanyang isip, kaya naisip niya na, ay, makakalakad ako sa tubig kasi sinabi ito ng aking guro, ng aking Panginoon, ng aking Panginoong Jesus. He walked. But when he changed his thinking and thought, it is impossible to walk in the water, he instantly began to sink. So, a change thinking attitude, mga kapatid. This is very important concept po ng ating buhay pananampalataya. Dahil, sabi nga ng Proverbs, kung ano ang iniisip ng isang tao, laman ng kanyang puso, yun siya. Malala nyo, binanggit din po yan last Sunday kung nakikinig po kayo. Kung ano ang naiisip ng tao sa kanyang sarili, yun siya. Di ba? Kaya kapag maraming lumalabas sa social media ngayon, mga bata at mga naging successful na sa business, mga at the age of 16, 17. Halimbawa, etong yung poging binata din na Kangkong Chips. Yan, si Mahika. Mohika. Si Josh Mohika. Ayan, di ba? Actually, nakaka-inspire ang buhay ni Josh Mohika. Pero nagsimula ang lahat ng kanyang achievements sa simpleng thoughts. Kaya ko to. Kaya kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Kaya kong baguhin ang takbo ng pamilya ko. And then it happened, mga kapatid, na siya ay nung pandemic, nakagawa siya ng kanyang sariling business, which is yung Kangkong Chips, at nag-click ito sa masa. Hanggang sa siya ay umasenso financially, materially. At ang kanyang buong pamilya ay nakaranas din ng provision or promotion na yon sa buhay niya. Kaya mga kapatid, sa simpleng konsepto, sa simpleng pag-iisip natin, doon nagsisimula ang lahat. Kapag inisip mo na hanggang dito na lang ako, hanggang dyan ka na lang talaga. Sabi nga sa leadership seminar, napakalaga para sa isang taong may naniniwala sa kanya. Kasi kapag wala nang naniniwala, walang magiging fuel para magpatuloy yung tao na yon. Mahihirapan at mahihirapan siya. Kaya kapatid, napakahalaga po ng simpleng pagtabik sa balikat at sabihin mong naniniwala ako sa'yo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ako sa'yo? Sa mga kapatid namin online, naglilingkod ka sa Lord, nabubuhay ka bilang mananampalataya at sinisikap mo na masunod ang kalooban ng Panginoon. Nais naming sabihin mula sa ICF family, naniniwala kami sa iyo. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil kung sino ang Diyos sa pinaglilingkuran mo. At ganun din po sa atin, mga kapatid,
So if you think yourself as being unworthy, then you will behave as if you are unworthy. Mahalaga po or maganda na na-acknowledge natin yung ating imperfection in front of the Lord. Magandang bagay yun na nandito ako sa pulpit na ito, hindi dahil sa talento ko, hindi dahil sa skills, hindi dahil sa experiences. Nandito ako dahil sa biyaya lang ng Panginoon, sa habag ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon. At ganun din kayo. Napakalaga po nun. Lord, I am unworthy. Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, sa totoo lang, minsan, nagiging tactic din siya ng kaaway para hindi tayo magpatuloy sa Lord. Pastor, bakit ako tatayo? Hindi naman ako deserve sa biyaya ng Lord. Hindi na siya humility. It's boastfulness already. Yun na nga eh. We do not deserve na magpagamit sa Lord or gamitin ng Lord because this is what we are only. Tayo ay imperfect, makasalanan, tayo ay mahina, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. But that is something na we should be grateful for. Kasi nga, kahit na ganyan ka, alam mo sa sarili mo, ginagamit ka ng Lord. And it's humility in front of the Lord na magpagamit ka sa Kanya. Amen po? Kaya kapag mayroong opportunity, privilege po na gamitin kayo ng Panginoon sa loob ng simbahan o sa labas, it's okay to pray, Lord, is this your will? Pero mga kapatid, if it is God's will, magdudulot ito ng kapurihan sa Kanya, grab it. Gawin mo. Ipagpatuloy natin. So, yun po ang mga isang bagay, mga kapatid. Hindi mo kailangan isipin na, unworthy ako eh. Oo, kapatid, unworthy ka. Sabi mo sa katabi mo, unworthy ka. Pero salamat dahil mayroong worthy na Diyos na nagkatawang tao. Para ikaw na unworthy, maging worthy sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga hindi na tayo makasalanan. Tayo ngayon ay mga righteous people. Tayo ay mga santo. Tayo ba ang nagsabi noon? Hindi Nakakahiya nga yun kung tutusin sa paningin ng mundo eh. Tawagin mo sarili mong santo. Pero it's the Bible Himself. It's the Word of God Himself na nagsasabi sa atin, you are the living saint of the Lord. You are righteous in front of God because of Jesus. So it is not because of who you are, but it is because of who died on the cross para sa iyo. Kaya kapatid, stop thinking to yourself na unworthy ako, Lord, unworthy ako. Kasi it manifests. Ulitin ko po, stop saying na, Lord, unworthy ako. Hindi ako dapat tumayo, hindi ako dapat mag-share. Ang dapat na nag-share, mga pastor, council, workers, leaders, mentors. Ako hindi, bago pa lang ako sa church eh. 1 month, 2 months, 1 year, wala pang 2 years eh. Hindi ako deserve mag-share ng Word of God. No, mga kapatid, mali ng humility yan. It's already boastfulness in front of the Lord. Kaya kapatid, it starts with a change of thinking attitude. Sabi mo nga po, change of thinking attitude. Maging tulad tayo ni Peter, mga kapatid. Hindi sa part na lumubog siya at na-realize niya yung physicality ng paligid at ng kanyang sarili, kundi tularan natin siya in a sense na ang nakita niya, ng isip niya, ay si Lord. Kung sino yung tumawag sa kanya at sino yung nagpalakad sa kanya. Pangalawa po, second step to renew your mind is to think in terms of miracles. Si Peter, inisip niya, diba, nang inisip yung miracle. At tayo po, mga kapatid, we should be thinking as well for the miracle ng Panginoon. Thank you, Lord. So, hindi natin bukang bibig na, himala, Lord, himala, himala. Pero, we believe in the power of miracle. Yung Diyos na naghimala noon, ay siya pa rin Diyos na naghihimala ngayon. Amen? Alam niyo bang isang himala, nagising ka ngayon? Do you believe, church? Kasi biblically speaking, walang taong kayang mag-extend ng kanyang buhay. So for us to be able na magising ngayong umaga, it's already a miracle. Amen? Are we grateful for sa bagay na yon? Don't wait for the miracle na mayroong putol lang paa lumapit dito at umusbong uli yung paa. O kaya naman patay na tapos nabuhay. God can still do so. Yung mga bagay na yan. Kasi hindi naman siya nagbabago. He is the same yesterday,
today, and forever. Pwede niyo ba ako sabayan? Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. So yung himala na ginawa niya before ay siyang himala pa rin na kaya niyang gawin up to this day in time, up to this generation and sa mga darating pa na henerasyon. When you have changed your thinking attitude from that of negative attitude to the positive one, your second step must be to constantly train yourself to think in terms of miracles, mga kapatid. Mababasa niyo yan, Matthew chapter 15, verse 13 hanggang 21, wherein si Jesus ay nagpakain ng 5,000 na kalalakihan, hindi pa kasama yung babae at mga bata. So, kulang-kulang, ayon sa pag-aaral, pumatak ito ng 20,000 na katao. Ganun karami, grabe. No? Tinalo yung feeding program nila, Mayor. Yung feeding program ng mga nangangandidato ngayon. So, 20,000 plus. 20,000 more, di ba? Na mga tao. Pero 5,000 yung klaro na binanggit na numero. Pero mga kalalakihan pa lamang yon. Kapatid, kapag wala kang positive mindset, meron ka negative mindset. Dalawa lang naman ang pwedeng magkaroon sa atin. Amen po? Mabuti at masama. Walang pagitan. It's the same as sa ating gender. It's babae or lalaki lang naman. Di ba? Walang gitna. Walang confusion. So, sa ugali, ganun din. Mabuti at masama. Langit, impyerno, walang purgatorio. Pansin nyo, dalawa lang lagi ang option ng Lord, no? Na nilikha, mabuti at masama. So, kung wala tayong, at ang miracle or ang miracle mindset ay positibong bagay. Amen? Pero, syempre, may balancing na dapat mangyari sa ganitong klase ng mindset. Hindi siya para bang bukod sa bukang bibig mo lang, wala kang ginagawa. Parang ganun yan nakaasa lang or sinasabi mo lang pero hindi nakikita sa daily living, sa pagkilo, sa pamumuhay. So, yun po ang isang bagay. Ang second step po natin, itoong think in terms of miracles. Ang lagi nating isipin ay himala ng Panginoon. Salamat sa Lord. Lahat ng mga Kristiyano na kabilang kay Jesus Christ, tumanggap kay Jesus Christ, meron silang dalawang school na papasukan. Kung ano ang school na pinasukan mo nung college, magiging ganun ka. Diba? Kaya nga may mga school like UP, PUP, di ba? Mga nagrarally na naging rallyista din yung kanilang mga estudyante. Hindi man lahat, pero mahigit. Di ba? So, pero ayan yung pong ibuod ko. Yung istoryang ito. Matthew 15:13-21, you can read it sa bahay po. Ito po ay istorya kung saan nag-share si Jesus sa mga tao. Sinundan siya ng napakaraming tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus magdadapit, ano ba yun? Dapit hapon? Hapon ba? Tama? Dapit hapon. So, palubog na ang araw. Nakita niya yung gutom ng mga taong sumusunod sa kanya, tapos may mga bata pa. Sabi niya, kawawa naman tong mga to. Wala sila sa bayan. Nasa lugar sila na hindi malapit sa mga bilihan ng mga pagkain. So, tinawag niya ngayon ang kanyang dalawang lingkod. O tinawag niya ang isa niyang lingkod. Ito po ay si Philip. Sabihin mo, Philip. Yan. So, si Philip po, isa sa mga maaasahang lingkod ng Panginoon, tinawag niya, Philip, kailangan natin mapakain tong mga to. So, si Philip, nung narinig niya yung command ni Jesus, nung narinig niya yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, lumabas yung pagiging practical niya. Lord, kulang yung 500 denaryo, 2,000 denaryo, kulang yung 5,000 piso para pakainin itong 20,000 katao na ito. Anong papakain natin sa mga yan? Pagpag? Wala pa naman pagpag noon. Pero anong papakain natin sa mga yan? Matsakaw, tas putol-putulin natin? Magsasakit mga bagang ng mga yan. So, lumabas yung pagiging practical, pagiging tao ni Philip that time, at halos kinokontra niya yung mga sinasabi or sinabi ni Jesus na pakainin. Parang maganda yung example na binigay dito. Parang si Philip daw, in our age, tumawag siya ng pulong ng meeting sa kanyang mga kaibigan at kakilala. So, nung narinig niya yung utos ni Jesus, pakainin itong mga tao, tinawag niya si
ikaw. Ito pa, liga, yung mga leaders, mga elders, mga deacons, mga workers. Oh, papakain daw si Jesus, papakain daw tayo ng 5,000 katao. Mga kalalakihan pa lang yon. May nagtanong, saan tayo kukuha ng pera? Sabi ni Philip, yun na nga ang sinasabi ko kay Jesus. Wala tayong pera, kulang. May sumagot pa na isa, nagtanong uli. Sabi sa kanya, sige, kung walang pera, pagkain. May dala ba kayong pagkain? Sabi ni Philip, yun ang isa pa, wala din. May nagtaas uli ng kamay. Ba't di na lang natin pauwiin? Sumagot si Philip, naisip ko din yan. Pauwiin na lang. Kaysa mamroblema tayo. Papagawa tayo ng church. Praise the Lord. Saan tayo kukuha materyales? Yun na nga din ang sinasabi namin. Yung pera natin, sakto na ba? Isa pa yan. Saan tayo mag-church kapag ginawa na to? Yun ang isa pang nasa meeting namin. Ha? Saan tayo mag-meet up? Yun na nga. Yun. Gigibain to mga kapatid. Kapag ginawa to, hindi pwedeng second floor agad. Siyempre, walang building na nagsimula sa taas. Gigibain ito. Hindi lang ito, kundi pinakababa. Kasi may pundasyon pa. So, saan tayo nito? Yun na nga. Yun na nga ang problema natin. Jesus, ito, nag-come up kami sa ganitong desisyon. Wala tayong pera. Pang materyales. Wala tayong pagkain, pampagawa ng mga trabahador. Pambayad sa mga trabahador. What if wag muna tayo mag-service? Hindi, joke lang po. Nilalagay ko lang po sa isip niyo yung senaryo. Pauwi na lang po natin yung mga tao. Pero that time po, malalayo po sa kabias na ng bahay nila. Hindi po ganun kalapit. Hindi ICF Church hanggang Jojos, hindi ganun kalapit. Literal na malalayo, bundok, desyerto ang mga pinupuntahan nila. So, maggagabi na, si Philip, dahil dala ng pagiging practical, di ba? Actually, maganda naman yung, maganda ba? May point, hindi maganda, may point. Si Philip, di ba? May point siya in a sense na, wala naman talaga silang pera eh. Meron man, hindi sapat. Pangalawa, may pagkain man, hindi rin sapat. O baka nga wala pang may dala. Baka nagdadamot pa yung iba. At pangatlo, maggagabi na, pauwi na lang. Diba? Yun ang suggestion ng kanyang committee ng mga tao sa paligid niya. Pero alam niyo mga kapatid, merong isang lingkod ng Panginoon lumapit sa kanya, kay Jesus. Siya si Andrew. Sabihin niyo nga po, Andrew. Ang ginawa ni Andrew, walang sabi-sabi, lumapit siya. Lord, Rabbi, Guru, Panginoon, may nakita po akong 5 tinapay, 5 putok, at 3 tilapia. May nakita po akong 3 galunggong para maliit-liit. May nakita po kung may dala ng tinapay at mga isda, hindi karamihan. Kung tayo ang nasa sitwasyon, isasuggest ba natin sa Lord yun? Nakikita mo 5,000 kataong kalalakihan o 5,000 kalalakihan. Tapos, baka 1 tao lang yun. Pang 1 tao lang yun 5 tinapay at 3 isda. Tama ba? Depende pa sa kakain. Kung ang kakain pa, katulad ko. Ako na lang. Nakatingin si Chin eh. Sorry, Chin, sorry. Kung ang kakain pa, talagang malakas, hataw kung hataw, kulang yun. Diba? Sa haba ng nilakad, sa pagod, sa pagkainip, halo-halo na yan, gutom, pagod, uhaw. So, kulang yan. Pero ang ginawa ni Jesus, tinanggap niya yung kung ano ang nandyan. Kapatid, papagawa tayong church. Naniniwala ka ba tatanggapin ni Jesus kung ano yung nandyan? Si pastor lang nag-amen. 3 lang. Si Chin kasama pa. yung dapat na magiging example sa pagkain. Siya pang nag-amen. Praise God. Naniniwala po ba kayo na tatanggapin ni Lord kung ano ang nandyan? Amen? Medyo hindi pa kayo kumbinsido. Mapapag-usapan pa yan. Oo. Mapapanalangin pa kayo. Pero mga kapatid, tatanggapin ni Jesus kung ano ang meron ka.
Hindi niya sinabing maghimala ka. Sabi niya, pakainin mo lang. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon na tayo ang magpagawa nito. Ang sabi ng Panginoon, simulan lang natin. Amen? Hindi tayo ang gagastos, hindi talaga tayo totally ang maglalabas ng 5 ng... Kung gagamitin ka ng Lord, gagamitin tayo, salamat sa Panginoon. Pero again, it's still sa Lord. It's still kay Jesus ang credits. Kasi every good and perfect gift comes from heaven. Comes from the Lord. So, tayo po, may dalawang eskwelahan na pinapasukan. Eskwelahan ni Philip at eskwelahan ni Andrew. Andrew. Para sa kapatid ni Timothy. Eskwelahan ni Andrew. Eskwelahan ni Philip at eskwelahan ni Andrew. Eskwelahan ng mga naniniwala at eskwelahan ng mga hindi naniniwala. Kapatid, the question is personal. Saan ka pumapasok? Saan ka ngayon nag-aaral? Kasi the reality is, hindi lahat ng nasa church, hindi, kahit, di ba? Hindi tayo 24/7 may paniniwala sa Lord or nagtitiwala sa Panginoon. Kung babalik tayo sa tanong natin kanina, iibahin lang natin ng konti, sa loob ng 7 araw, gaano ka kadalas magtiwala sa Panginoon? It's a big question for us. It is something personal na kailangan nating i-check. So, kapatid, saan ka pumapasok? Hindi lahat ng pumapasok sa church ay na kay Andrew. Paniniwalang meron si Andrew. Yung iba, nasa paniniwalang Philip din. Unfortunately, many churches being to the school of Philip. Ang mga nakikita, mga imposible lang. Maraming pagkakataon ng inattempt or sinubukan ng simbahan na ito na ipagawa itong building. At sa daming attempt, pare-pareho ang mga sinabi. Imposible. Hindi man direkta, pero yun ang lumalabas. Saan ang budget? Saan ang funds? Paano yung pambayad? Saan tayo magcha-church pag ginawa yan? Uupa tayo, gastos na naman. So mga kapatid, think in terms of miracles. Yung pasimulain pa lang natin itong simbahan ay pagawa, himala na. Kapag pinagawa natin, himala lalo. At pag natapos ito, himala pa rin galing sa Panginoon. Wilderness yung lugar na yon at masyado nang huli para umuwi. At ang mga tao hindi kayang pakainin. Nagsalita si Philip nang mayroong maliit na pananampalataya. At ang pinagsasabi niya lang ay puro imposible. Pero si Andrew, hindi siya ganun. Ang nakita niya, yung kayang gawin ng Lord. So marami tayong inaatin na eskwelahan, colleges, pero anong eskwelahan kaya tayo napapasama pagdating sa ating thinking life? Do you belong to Philip School or do you belong to the School of Andrew? May kwento si Pastor Yong Gicho na kung saan kinausap siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, clear conviction na ipagawa mo yung simbahan or magpagawa ka ng simbahan. At alam niyo po, binata pa lang siya, nag-iipon na siya ng pang sarili niya, tahanan, na lahat ng tao ay gusto rin magkaroon, ginagawa. So, nag-iipon siya hanggang sa nakapangasawa siya. Pagkatapos nung may asawa na siya, may sarili na silang bahay, naglingkod siya sa Panginoon, narinig niya yung conviction ni Lord. Pero, dinideny niya. Lord, magagalit ang asawa ko. Saan kami titira? Lord, paano kami? Pag binenta ko yung bahay ko, yung inipon ko na to. At sabi niya, sa mga babaeng Koreano daw, ang tahanan ay napakahalaga. Actually, parang sa atin din di ba? Kasi may culture din naman talaga tayong ganun. Napakahalaga raw ng tahanan kasi yun ang nagiging comfort zone, yun ang nagiging literal na family para sa kanila. Pero mga kapatid, dahil hindi niya sumunod siya sa miracle or sa miracle thinking ng Panginoon, sa biyaya ng Lord, binenta niya. Pero alam niyo yung pinagbentahan, hindi rin ganun kalaki. Sabi niya, nung nabenta, Lord, ito lang. Paano to?
Pero clear yung sinabi mo sa akin, ibenta ko yung bahay, tapos ito yung gagamitin mong pasimula para makapagpatayo ng simbahan sa mga lingkod mo. Pero Lord, kulang to. Alam niyo, may ginamit ang Lord. Yung kakarampot na benta or kinita niya doon sa bahay niya, pinalago ng Panginoon. Hanggang sa, to God be the glory, in our history and even sa generation natin na ito, nag-i-exist pa yung kanyang simbahan sa Korea. Purihin ng Panginoon. Amen? Kapatid, magbebenta ka ng something para kay Lord, valuable, di ba ginawa natin yan noong anniversary po. Maaring masabi mo na, Lord, ito lang po pasensya na. Pero kapatid, it's not the amount, it's your obedience in the Lord. Amen? It's your belief in the miracles na nagiging counted sa paningin ng Panginoon. Kapag sumunod ka, sa Lord nang magpapatuloy. Amen? And hindi ito madali, mga kapatid. Madaling sabihin, mahirap gawin. That takes a lot of faith, boldness, or courage, mga kapatid. And at the same time, kailangan ng suporta. So, think in terms of miracles. Naniniwala ka pa ba sa himala, kapatid? Naniniwala ka ba na yung mga anak mo na hindi pa nag-aaral ngayon or nag-aaral ngayon ay makakapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho, aasenso sa buhay? Naniniwala ka ba? Diba? Naniniwala ka ba sa pananampalataya mo na gagamitin ng Panginoon para sa ministry niya? Amen? Naniniwala ka pa ba, kapatid, na ang ating simbahan ay gagawin ng Panginoon? Kailangan natin ng mga ganyan. Kailangan po natin, mga kapatid. Ulitin ko po, tayo rin ang nagbablock ng miracle ng Lord by the way of our thinking. Last but not the least, to renew our mind, we have to orient your mind to God's success. Focus kung sino siya, hindi kung sino ka. Sabi lang in a paraphrase tignan mo kung ano yung magagawa ni Lord, hindi sa kung ano yung magagawa mo. Orient your mind. Utusan mo, kailangan pag-aralan mo, kailangan aralin mo sa isip mo na si Lord, He is the God of victory. Amen? Na si Lord, hindi siya nagbabago. Hindi siya natatalo kahit kailan. Natalo na ba si Lord? Meron bang kwento sa Bible na natalo si Lord? Wala naman. Di ba? Mula Old Testament hanggang New Testament at sa darating pa na testamento ng buhay natin. Sa muli niyang pagbabalik, wala namang sinabi na natalo for the first time in the history. Natalo si Jesus. Walang ganun eh. Di ba? He is a victorious God eh. Naniniwala nga tayo eh. God will fight for us. Sabi nga ng awiting kanina. Live on it, mga kapatid. Utusan mo ang sarili mo. Sasabi ng salita ng Panginoon, orient your mind to God's success. At in order for us na mautusan natin, maturuan natin ang ating kaisipan sa victory ng Lord is, of course, kailangan nating maging victory conscious. Sabihin niyo po, victory conscious. Yan. Ang ibig sabihin nun, nakafocus ka sa kung ano yung meron. Kung ano yung binigay ng Lord. Hindi sa kung ano yung wala ka. Lord, hindi pa ako naka-iPhone. Lord, si pastor may kotse na, ako wala pa. Lord, yung kapatid ko may motor na, ako nakabike pa. Lord, yung kapatid ko may bahay na, may susi na ng bahay. Ako, susi lang ng sama ng loob. Ako ganito lang. Lord, wala na naman kaming pagkain. Lord, may babayaran na naman sa school si Junjun. Abundance consciousness and victory consciousness. So ano ang mga bagay na yon? Ang victory consciousness, meron po ba dyan? Nailagay po ba? Ang victory consciousness at abundance consciousness ay dalawang bagay. Number one, si Lord, never siyang natalo sa gera o sa anumang laban, and He is eternal victor. Meron pa, wala, no? So, He is the eternal victor. Ulitin ko po, ang victory consciousness at abundance consciousness is number one, lagi mong iisipin na kahit kailan, hindi pa natalo ang Diyos sa anumang laban ng buhay. Pangalawa, yung abundance consciousness naman ay hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Amen?
Never siyang natalo at never din siyang nagkukulang. Naniniwala ka ba? Kumbinsido ka ba, kapatid? So from now on, these two consciousness ang dapat nating taglayin. Hindi pa natatalo ang Lord at hindi siya matatalo because He is the eternal victor. Pangalawa, never siyang nagkulang. Siksik, liglig at nagumapaw kung siya ang magbigay. Amen? Sabi ko nga kanina, ang himala ng Panginoon ay hindi lang sa kagalingan. Yung magising tayo ngayong araw o pagkagising o pagkatulog natin ay isang himala sa Panginoon or isang himala sa mundong ito. Dahil walang tao ang kayang mag-extend ng kanyang buhay. May mga tao sa mundo ngayon ang sinisikap gawin ng lahat para mabuhay ng mahaba. Meron nga po sa Amerika di ko lang sure kung England ba ito. Merong lalaking gumawa everyday, 24/7 meron siyang machine na pinapasukan. Ang kain niya ay puro gulay lang, prutas lang. Di siya kumakain ng carbs. Tapos puro inject na yung ginagawa niya sa katawan niya para mapanatiling bata. Nalimutan ko yung pangalan niya. Pero pumapasok siya sa isang machine, doon siya natutulog. Ang sabi raw doon, para raw ma-refresh lahat ng force niya, lahat ng ugat niya sa katawan, yung blood vessels niya, maging maayos yung takbo. Pero kapatid, hindi kailanman tatalabang mga ganon. Kapag oras na kinuha ka na ng Panginoon, amen? Kapag oras na natin at kinuha na tayo ng Lord, oras na natin. Kaya nga sa sementeryo, iba-iba ang size ng nicho eh. Mayroong maliit, patunay yun na bata ang namatay, baby, fetus. Meron namang mahaba, meron namang matataba, merong payat. Yung iba ron, maaaring may sakit, yung iba naman pwedeng malusog. Na-share ko nga sa Bible study namin, meron akong kakilala, gym addict siya. Ganda ng katawan niya. Literal. Nagngangalit yung kanyang mga muscle. At halos araw-araw siyang nasa gym. Pero alam nyo, last year, 2024, binawian siya ng Lord ng buhay. Hindi ko sasabing huwag na kayo mag-gym. O huwag na kayo maging healthy living. Diba? Mag-jogging kayo, maglakad kayo, gawin natin yung mga bagay na exercise na yan. Pero again, our life is from the Lord. Sa Kanya ito nagmula, sa Kanya rin babalik, siya rin ang kukuha. Now, the point here, kapatid, that's a miracle. Himala ito at kailangan natin ito makita, ma-appreciate. Look only to the Lord even though you may not feel anything, even though you may not touch anything, and even though your future looks like a pitch dark night. Grabe. Do not be afraid. Dahil meron tayong salita ng Panginoon, you are living with new thoughts, the thoughts of the Lord, the thoughts of His Word, or the Bible. Meron tayong salita ng Panginoon na siyang gabay natin to guide our mindset, our perception, our thinking life. So, sabi nga ng Word of God, we cannot live alone by bread. Tama po ba? Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lang. Diba? Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, we are the righteous children of God and we must live by faith. In Jesus Christ, there is no difference. Maitim ka man, maputi. Dilaw ka man, pula. Anumang bandila ang tinataas mo. Pero lahat ng tao ay para kay Jesus. And we live by His thinking. So, kailangan nating ma-renew ang ating kaisipan at lagi nating isa-isip yung objective ng Lord sa ating buhay. So, orient your mind to God's success. At as our conclusion, in the book of Ephesians chapter 3, verse 20, the law of thinking, asking. Sabi ng Word of God dito, now to Him who, by in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do superabundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. Pwede sa Tagalog, Ate Chin. Thank you po. Ephesians chapter 3, verse 20.
Ayan. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Pwede po ba nating basahin ang sabay-sabay ng may pananampalataya? Efeso 3:20, 1, 2, 3, go. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Amen po? Purihin natin ang Panginoon, kapatid. It is His heart na i-bless ka. Pero nagsisimula yan sa pag-iisip. Nagsisimula yan sa ating thinking life. So, huwag tayong maging poverty mentality. Huwag tayong bumalik sa dati nating paraan ng pag-iisip nung hindi pa tayo Kristiyano or makamundo pa tayo. Binibigyan tayo ngayon ng Lord. He is renewing our mind, our thoughts, nang sa ganon mas makilala natin siya, nang sa ganon mas paniwalaan, mas maging close yung relationship natin sa Kanya. Siya rin ang gumagawa ng paraan para hindi ka mawala. But it's up to you, kapatid. Manalangin po tayo. Maaring isa ito sa mga kasagutan mo sa amin, Panginoon. Because we desire na lumago sa pananampalataya. We desire to know you more. We desire to love you more. And Lord, patawad dahil we admit kapag may dumarating na pagsubok, kapag may inaalaw kang problema, instead ng makita namin ikaw ang nangyayari po, nakikita namin yung sarili namin, yung sitwasyon namin. Nawawalan kami ng pag-asa. Lord, forgive us po sa ganitong uri ng pag-iisip. Renew us, Lord God. Renew us. Paalala mo sa amin, Lord, na hindi na kami mga makamundo, kundi kami ay mga tinubos mo na ng iyong banal na dugo. Na kami ngayon ay ginajustify mo, sinasanctify mo, Panginoon. Na kami ngayon ay nilulublob mo sa pagbabago na ginagawa mo sa aming buhay. Nagsisimula lamang sa aming pag-iisip. Sorry, Lord, sa aming mga shortcomings, sa aming mga lapses. Patawarin niyo po kami. But Lord, use this message to increase our faith, to renew our mind, our thoughts, our thinking life, for us to see the miracles, for us to see your works, for us to see who you are, for us to see your victory, your success. At hindi ang mundong ito. Salamat po aming Diyos na mapagpalain mong yung salita, ang mga nakapakinig, ay patuloy mong gawing matabang lupa ang aming mga puso, at pagbungahin niyo po ang kapangyarihan ng iyong salita. Manifest it to our lives, individually and as a church. To you all the glory, in Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen and Amen.